baby girl na ako after ko magkaroon ng 2 boys. As in, hanggang ngayon may jet lag pa din ako. Kaya ang laki pa din talaga ng eye bag ko. Kasi nga, medyo hindi pa ako nakaka-move on dahil 1 day pa lang ang lumipas. Pero syempre, share ko agad sa inyo yung ginawa kong technique. Oo. Ito, na-research ko lang to. So, nag-work naman siya sa akin. Pero pwede nyo ding itry, diba? Kasi, hindi ko naman masasabing 100% sure siya. Kasi nga, technique lang naman siya. Pero try ko, talaga nagkatotoo. Nagkaroon kami ng baby girl. Kasi nga, dream ko talaga siya. Kaya nga 5 years yung gap nung pangalawa ko. Kasi nga, ayokong magbuntis. Nakakatakot kasing magbuntis ng magbuntis. Tapos, niisip ko baka boy na naman. Alam niyo yun, yung parang nag-aalangan ako. Pero, after 5 years, nag-decide kami ni partner na sundan talaga. Kasi nga, pangarap din namin magka-baby girl talaga. Kaya grabe yung research ko. Halos ilang taon akong nag-research. And now, totoo na magkaka-baby girl. Alam niyo ba, umiyak nga ako na, pero until naiyak pa rin ako. Pero sige, bawal akong umiyak dahil magmumukha akong tanga dito sa video. Oh my God. Whew. Okay. First, na ginawa kong technique. Manluluha tuloy ako na ba yan? Kasi nga parang ano talaga siya mga kamamshi. Parang siyang dream come true. Alam niyo yun? Kasi nga, nung gender reveal, naghihinala na ako na baka baby boy siya. Dahil nga, nung nagpa-ultrasound nga ako, ang bilis nakita ni Doc. Sabi niya agad sa akin, oh, nakita ko na. Gumanon siya agad. Kaya, sa isip ko, baka nakita niya yung pututoy ni baby or boy. Kasi sabi nila, pag baby boy, mabilis hanapin sa gender. 20 weeks pa lang yun, yung tiyan ko. Tapos, pag baby girl daw, mahirap daw hanapin sa ultrasound, yung gender. Kaya, medyo naghihinala na ako na boy siya. Tapos, ang lakas niya pang sumipa, same sa pangalawa kong lalaki. Ganun din yung sipa niya. Kaya sabi ko parang boy siya. Kaya grabe yung kaba ko na makapaniwalang girl talaga siya. As in, wala siyang hotdog. Tingnan nyo, ayun. Okay, let's start na. Share ko sa inyo yung ginawa kong technique. Ito ha, sa experience ko to ha, kasi baka mamaya sisihin nyo ko na hindi naging totoo inyo. Pero, ginawa ko lang siya, feeling ko, effective siya. Kasi ito, ginaya ko lang din naman yung napapanood ko sa online. Siyempre, nag-research nga ako, diba? First, yung ginawa ko una, na-research ko talaga, yung Shettles method. Kung hindi pa kayo familiar sa Shettles method, tingnan nyo sa Google, magbasa kayo, ganun. Ano siya sa may ovulation. Sabi kasi nila, pag gusto mo ng baby girl, before diba, regla ko. Tapos na yung regla ko kahapon. Wala na akong dugo ha, Ngayon, simula ngayon, after 4 days and 5 days, magpabembang ka na. Ganun, before ovulation. Kasi yung ovulation daw, after 7 days. Yung sperm daw na babae, matagal mamatay, pero mabagal lumangoy. Kaya pag gusto mo naman ng baby boy, dun ka mismo sa ovulation, yung open na yung egg mo. Kasi yung baby boy daw na sperm, mabilis lumangoy, pero mabilis mamatay. Pag sperm na baby girl, mabagal lumangoy, pero matagal siyang mamatay. Umaabot sila sa loob, sa matres mo, umaabot sila ng mga 2 to 3 days, ganon, parang ganon, or minsan nga daw 5 days. So yung ngayon, syempre, after ng regla mo, bilang ka ng 4 or 5 days, pabembang ka na, ng 2 araw, 4 or 5 days, so hindi pa yun open yung egg mo, yung lalagyan ng baby, hindi pa daw open nun, so, makakarating na doon yung mga sperm, pero yung mga baby boy na sperm, wala na sila. Ang maiiwan doon, baby girl na sperm. So, pag na-open na yung egg na yon sa ovulation day mo, after 7 days, parang ganyan, parang makakapasok yung baby girl. So, ako, example, ito yung may app na Flowit. Pero magbe-base din kayo sa Flow na app. Kahit anong app, basta mga fertility na app sa phone, marami naman. Ako, ginamit ko, Flow. So, ito yung regla ko. Ayan. Magbe-base kasi siya sa cycle mo. Kasi iba-iba naman tayo ng katawan mga kamamshi eh. Diba? Hindi naman sinabi ko na tapos na yung regla mo kahapon after 4 to 5 days pabembang ka. Hindi naman kasi iba-iba naman yung cycle natin kung kailan ka magiging fertile. So, before fertile, magpabembang ka kung gusto mo ng baby girl bago ka mag-fertile. Ako kasi noon, October, ito yung regla ko. So, sa app, ito yung araw na fertile ka. Diba? May naka-circle dyan. Yan yung araw na magiging fertile ka. Yung fertile ko, 24, October 24. Yung last na regla ko, October 10. So, nagpabembang ako after 2 days. Hindi to, pinutok ko sa loob. Pinutok niya sa loob. So, ayan, ng October 12, tapos nagbembang ulit kami ng October 18. So, either dyan kung saan nabuo, pero feeling ko, dito siya nabuo. Hindi pa yan. Before pa kasi ovulation. Ito yung ovulation, October 24. Nagpabembang ako October 18. Kaya feeling ko, dito siya nabuo. October 18. After October 18, hindi na ako nagpabembang. Wala na. Sabi ko kay partner, huwag kayo magbebembang. Kasi baka makalusot ang baby boy na sperm. Baka makalusot.
sa egg. Kasi hindi pa open yung egg ko dito. Mag-open pa yung egg ko dito sa 24 kasi ito yung fertile. Or before 24. Ayan. Kasi yung ibang calendar sa Google, ano lang yun eh, parang base lang yun. Kasi iba-iba nga yung katawan natin. Iba-iba naman kung kailan tayo reglahin, di ba? Hiningal ako. So, ganun siya. Isa siya sa shuttle methods. Yung ginawa ko na, feeling ko 100% effective. And next is yung Chinese calendar. Kasi sa Chinese calendar ko, ano siya, girl talaga siya, tugma siya. Kasi yung 2 boys ko, tiningnan ko sa Chinese calendar, tugma. Tugma talaga yung ano ko sa 2 boys. Talagang boys siya. Sa mga hindi familiar, hindi alam paano mag-calculate ng Chinese calendar, example, ako, 31 years old na ako. May mga number dito sa gilid ha, ayan. Dito ako pupunta sa 31. Tapos, titingnan ko, October kasi kami nagbembang, di ba? October ako nabuntis. 31, tapos pupunta ako ng October naman, nakikita mo yan, ayan siya, baby girl siya, sa 31, ayan, October, baby girl siya, ganon. Pero yung iba sinasabi nila plus 1 yung age, pero hindi ako nagpa plus 1 sa age kasi hindi naman tayo Chinese. Ano lang siya eh, para lang siya sa mga Chinese, saka iba yung Chinese calendar ng Chinese. Ito naman kasi, ano na yung gumawa nito, nasa age natin, tugma to sa age natin, US na yung gumawa nito, ng Chinese calendar. Iba yung sa kanila, kasi plus 1 yung age nila, hindi naman tayo chekwa, di ba? So, ano siya, feeling ko din, 80%. Kasi October namin ginawa si baby. Baby girl talaga. Tumugma yung Chinese calendar, mga kamamshi. So, ito na naman yung ginawa kong technique, Shuttle's method, and Chinese calendar. And syempre, mag-pray kayo kay Lord. Syempre, talagang pray talaga, as in manifest, pray, talagang ibibigay ni Lord. Kasi kahit ano naman technique, diba? Sabayan nyo rin ng pray. Mag-pray lang. Kasi ako talaga umiiyak na ako sa kakadasal. Na sana, Lord, bigyan mo kong baby girl. Kasi dream ko talaga magkaroon ng mini-me ko. Gusto ko parehas kaming kikay, ganun. Basta gusto ko talaga magkaroon ng baby girl. And last baby ko na to, last pregnancy ko na to. And sa mga gusto ng baby girl, sana maibigay sa inyo ni Lord yan. Pray lang talaga and manifest lang talaga kayo mga kamamshi. And sana bigyan talaga kayo ng baby girl. Baby girl, that's for you, to all of you, sa mga gusto ng baby girl dyan. And good luck. Hingal na ako. Good luck mga kamamshi.